Maaga pa lang, tinungo ko na ang sitio ng dinalupihan. Ang biyahe tatagal daw ng halos 30 minuto. Walang katapusan dagat ang sumalubong sa amin. Sa kabila noon, kapatak ang rasyon nila sa tubig. Pagdaong ko pa lang, mga batang tila di alintana ang problema nila sa tubig ang sumalubong sa akin. Naaaliw sa kamerang dala ko. Sa isang klik lang, kita na raw agad ang larawan nila. Kung ganito rin sana kadali ang teknolohiya ng tubig sa barangay na ito, isang pihit lang, may lalabas na sanang tubig. Pero naabutan ko si Nanay Mila abala sa bahay. Nagmamadali kasi siyang habulin ang pila ng igiban ng tubig sa Ginhadap, ang igiban ng mga coastal barangay sa bahaging ito ng Masbate. Makigiman tubig. Maski din, mas sa Ginhadap, mas sa Monreal, makigiman kami. Hindi kayo natatakot sa alon? Di man, pimi kami na nalunod na ako. Saan ba yung bangka ninyo? Natanong ko ang alon dahil umihip na ang amihan. Sa mga panahong tulad nito, nagngangalit ang dagat. Pero buong buhay na ni Nanay Mila ang inilaan sa pagtawid sa dagat. Sumusugal sa karagatan kapalit ang baldi-balding tubig. Ayos lang, maski wala, kay wala man dito sinagano sa amin. Ayos lang kahit walang tubig sa inyo. Tama ba yung narinig ko? Wala man si magkuha ng tubig. Umingi po kayo ng tulong sa pamahalaan. Aram naman namon na ang tubig dito talagang mahirap talaga. So saan tayo mag-iigib, Nanay? Ginhadap. Sanay na nga sila dahil tuloy-tuloy na ang pakikipagpatintero nila sa alon ngayong umaga. Okay. Sinamahan ko silang mag-igib papuntang Ginhadap. So ang ginagastos ni ate sa kanyang pag-igib ng tubig sa isang buwan, 1,000. Sobra pa. 1,000. Layon ko pa sa ako mga anak. O sobra pa kasi may mga anak pa siyang madami. Ilan anak mo ulit? 5. 5. At may apo pa yon. Pila baldi na ang eksena sa dalampasigan ng Ginhadap, ang barangay kung saan nagkaroon ng cholera outbreak noong 2009. So pag alas 11, minsan wala nang tubig. Okay, kung nag-ano sa na wala na sa tubig sa taas, nagpaano tinda, nagpadalaga naman. So kailangan maaga ka pumipila pala. Aga. Hinaluan na raw ito ng chlorine kaya kahit inumin ito, pwedeng-pwede na. At sa kwentang sinabi ni Nanay Mila sa akin kanina, hindi pa raw kasama sa gastos ang krudo. Hindi pa talaga kasama yun dun sa 1,000 plus. O posibleng umabot ng 2,000 kada buwan. Pagdating sa tubig, napakahirap talaga ng kalagayan namin dito, lalo na pagdating ng summer. At kapag kapos na rin ang supply ng bukal, walang magawa kundi ang limitahan ng rasyon. Pinaghati-hati ko yung tubig. Ang kailangan na bawat tao na pupunta dito, yung pamilya, makaigip kahit isang container para makasaing. Palagyan sila ng tubig na iuwi. Ang tanging panalangin ni Joanna, sana magawa na raw ang kalsadang magdudugtong sa kanila sa kabilang bukal, ang bukal ng barangay Canturna na siya ring inaasahan ng munisipyo ng Monreal. Kapag nangyari ito, mas regular na raw ang supply ng kanilang tubig, umulan man o umaraw. Sa dami raw ng mga bata rito, maaaring sila rin ang kasagutan sa kanilang habang buhay na problema. Darating pa nung may mga bata tayong maliliit, magpapaaral. Ako rin, katulad ko, may mga anak ako nag-aral. May mga pangarap din sila, mama, ang hirap dito sa atin ng tubig. Kung magkaroon kami, tutulong kami, ganun-ganon.
Maya-maya pa ang bawat container na kanilang dala na pupuno na isa-isa. Di ko to ginagawa sa Maynila. Ganito pala kahirap ang tubig sa isla. Ang maalong dagat muli naming hinarap pabalik sa sitio dinalupihan. Yeah! Ikaw, paano mo dinidivide yan kada araw? Paano mo siya ginagamit? Mga 2 araw na ito. Lahat yan. Para saan? Saan mo ginagamit? Maglalaba, mag-init yung tubig. Miguel! Ano man kung walang inuman, di maano na anong tubig, mangutang, mahingi. Okay, bakit sila kailangan mangutang ng tubig sa inyo? Kung walaan sila ng tubig, nawalaan. Diba sa imo na kagawad na mahirap man dito ang Tubig. tubig. Eh paano yun? Di ka ba ikaw kinukulang kasi pinautang mo sa iba? Ay, naman, kay pili mo na kung may tubig nga stock. O paano nila kayo ikaw binabayaran doon sa inutang nilang tubig? O pagka ano nila, pagigib nila, mabayad naman. Sinasahod sa alulod nung Amo gayod. nung bahay, tutulo dyan At yung kung tubig. sadyang So, kulang ito yung pa ang supply ng sumasalo kanilang at tubig, pinapakuluan nyo sa na lang kalangitan kung sila gagamitin. tumitingala. Ang buhos ng ulan ay biyayang sagot sa tuyong imbakan nila. Saan nyo ito nahuli, kuya? Sa laot? Bahagyang nawala sa isipan ko ang salat nilang pangangailangan sa tubig nang isa-isang nagdatingan ang mga biyaya ng kanilang karagatan. Tila may piyesta. Ang laki. Anong isda po to? Balangawon. Magkano mo siyang bibilin? 120 120? per kilo. 120 per kilo? Tatawaran mo. Sa gitna ng timbangan at nakatatakam na biyaya ng dagat, naisip ko, sadya bang ganito tayong mga Pinoy? Sadyang mabilis na nakalilimot ng problema dahil nasanay na? We could not solve this problem through the local government efforts alone if the constituent will not cooperate. Tila dapat hindi nga maging kampante ang mga tao rito, lalo pat bukod sa politika at pondo, may mas malaking problemang hinaharap ang buong probinsya ng Masbate. The rock formation of our land does not catch water to retain it and have it discharged in a gradual basis so that it can become productive. Because it is mostly made of rocks, then the water simply sip down to a level wherein you cannot utilize it anymore. Ang kanilang lupain kasi pawang gawa sa solid rock formation. Ibig sabihin, wala itong kakayang humigop ng tubig. Bukod dito, ang mga bukal na nakapalibot sa buong probinsya, di rin daw sapat sa lumalaking populasyon. Kasi nga, it hampers the... Gayunpaman, di nawawala ng pag-asa si Mayor Ben Espiloy dahil likas na malikain daw ang Pinoy sa mga solusyon. Ang kailangan lang daw, magtulong-tulong. Because one of the factors affecting our water supply problem is the attitude aspect of the people. That since they grew on such a system, they don't even intend to help improving it. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.